ko pong meron tayong individual na pasasalamat at pagtotoo sa ating Panginoon. Pero sa mga ganitong pagkakataon, ay animoy pinagsasalu-saluhan po natin mga kapatid ang kabutihan ng Diyos. Ito po ang magandang bagay kapag tayo nagkakatipon-tipon. Amen? Masarap po na kumain tayo ng literally ng paborito natin at gustong-gusto natin. Pero na-appreciate po natin yung handaan sapagkat marami pong kumakain at parang nagiging lalong exciting po mga kapatid yung pagsubo natin kapag tayo may kausap. Ganun din po kapag tayo nagkakatipon-tipon. Amen? So yung pong individual worship and prayer ay kinakailangan natin. But we also need corporate worship and prayer. Amen? Upang lalo natin mga kapatid maramdamang sama-sama ang kabutihan ng Panginoon. Ito ang pagkakataon na sama-sama rin natin na naitataas ang pangalan ng Panginoon. Hallelujah! At napakasarap ng Panginoon ng mga kapatid. Sabi na sa kanyang salita, kung may dalawa o tatlo na nagkakatipon sa kanyang pangalan, naroon siya sa ating pong kalagitnaan. Amen? So sa bawat pagtitipon, ito po ang ating angkining pangako, narito siya sa ating kalagitnaan. Yes! Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Praise God! Pagpapatuloy po natin ang ating pong pinasimulang talakayin yung nakaraan. And we are talking about the Lord's Prayer. Muli ito po ang ating tutunghayan sa ating pong banal na kasulatan. Muli sa aklat po ng Mateo. Mateo chapter 6. Hindi po natin babalikan. Simulan po natin sa verse 9 hanggang 13. 9 to 13, this is the Lord's Prayer. Ganito po ay sinasaad, magsidalangin nga kayo ng ganito, Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo, dumating nawa ang kaharian mo, gawin nawa ang iyong kalooban kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at ipatawad mo sa amin ang aming mga utang, gaya naman namin na nagpapatawad sa mga may utang sa amin. At huwag mo kaming ihatid sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpakailanman. Siya nawa. Meaning po ating restaurant siya. Praise God, dakilang Diyos. Salamat muli, Panginoon, ngayong gabi sa kalayaan at pagkataon na binigay mo sa amin. Upang ikaw, Diyos, ay muli po namin makakausap, Panginoon, sa pamamagitan ng itong gawain na walang iba kundi ang pananalangin. Matigit sa lahat ng Diyos, bigyan mo yung Panginoon ng bukas na puso at bukas na isipan para sa iyong mga salita upang lubos namin maunawaan, Panginoon, ang tunay na layunin, Panginoon, kung bakit o Diyos kami po ay tinuruan mo, Panginoon, sa isang paraan ng pagpuri na walang iba kundi ang pananalangin. Nagkatiwala ko namin siya, Panginoon ng Diyos, ang iyong mga salita ngayong gabi. Itago mo, Panginoon, siya po na iyong kabanalan ng iyong lingkod ng kamitin sa Pastora, Panginoon. Bigyan po siya ng kakalinuhan at kalaman. At nangyagawa siya sa amin, O Diyos. We need your anointing tonight, O God. And we claim the victory in your mighty name, in Jesus' name. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise God. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Makakampuna po ang bawat isa sa inyo. So last Friday po ay binigyan pansin natin ang paraan ng pananalangin tinuro ng ating Panginoon. At ang prinsipyo nga po na kaakibat nito ay nagsasaad na tayo pinararapat gumaya doon po sa pananalangin ng mga Pariseyo na alam po natin may espiritu ng pagpapaibabaw. At hindi rin po tayo dapat na maging kagaya ng mga hintil na paulit-ulit ang kanila pong pananalita na wala pong kabuluhan ang lumalabas sa kanilang labi. Subalit ang nais ng Panginoon ay magkaroon po tayo ng pattern sa ating pong pananalangin. At ito nga po ang sabi niya, magsidalangin nga kayo ng ganito.
At binigyan nga po natin ng pansin na idirekta natin ang ating pananalangin sa Kanya at kinalin natin ang Kanyang pagiging Ama sa ating pong buhay. At lagi po natin kikilalin din ang Kanyang kapangyarihan, Ama namin nasa langit ka. So yamang siya po ang nagkakaroon ng paghahari doon sa mataas na dako. Nangangahulugan kung siya may kontrol ng lahat ng bagay at siya ang makapangyarihan sa lahat. At binigyan pansin din po natin mga kapatid ang two sets of petitions in this kind of prayer. The first petition pertains to God and then the second petition pertains to man. At nandun nga po tayo mga kapatid sa bahagi ng first petition at binigyan pansin po natin ng nakaraan ang tungkol doon sa pagsamba natin o pagbibigay natin ng kabanalan sa pangalan po ng ating Panginoon. We thank the Lord dahil ngayon po hayag na ang Kanyang pangalan. Yes. Amen. Noon po tinatawag siya ayon sa katangian na Kanya pong ipinapahayag doon sa isang partikular na pagkakataon. Pero ngayon po, mga kapatid, alam natin sa bawat pagbanggit natin ang pangalan ng ating Panginoong Jesus, sakop na ito ang lahat ng pangangailangan na nais nating idulog sa Kanyang harapan. Palakpakan po natin at purihin natin ang ating Amen. At yamang mayroon po tayong ganyang klase ng pribilehiyo, nararapat lamang po mga kapatid bilang Kanyang mga mananampalataya, bilang mga bahagi o miyembro ng Kanya pong simbahan at ng Kanyang katawan, nararapat na tayo ang mamuna at magbigay ng halimbawa na sambahin po ang Kanyang pangalan. Amen. Hindi natin ma-expect na ang mga tao sa labas ay magbibigay ng pagsamba sa Kanyang pangalan. Maaaring sabihin nilang sila ay naniniwala rin sa Panginoon, pero sa tunay na kahulugan at kalagayan, tayo po ang higit na makapagbibigay ng tamang halimbawa at pagpapractice nito upang makita nila ang tamang pamamaraan ng pagbibigay ng pagsamba sa ating Panginoon. Amen? So, nandoon po, huwag natin kalilimutan na ibigay ang tamang pagsamba sa ating pong Panginoong Jesucristo. Ito pong ikalawang bahagi ng first petition, ang bibigyan ko po ng pansin ngayon. At ang sinasabi nga po, ayon dito sa verse 10, dumating nawa ang kaharian mo. Ito po ay tumutukoy mga kapatid sa kaharian na siyang pinangungunahan ng ating pong Panginoon. Now, alam po natin nung Kanya pong nilikha ang sanlibutan ito, alam natin bilang siya ang dakilang manlilikha, siya rin ang dakilang hari nito. Alam po natin inilagay niya si Adan at si Eva doon po sa hardin ng Eden at siya po ang namamayani sa lahat ng mga bagay. Kaya nga po ang Biblia ang nagsasabing ang kaharian ng Panginoon ay walang hanggang kaharian at ang kapangyarihan niya ay sa lahat ng salit-saling lahi. Wala pong kayang maikumpara doon po sa Kanyang paglikha at sa Kanya po mga kapatid paggawa, most especially sa tao na kung saan ay nilikha ayon po sa Kanyang wangis. Subalit alam po natin nakakalungkot na yun po mga kapatid na Kanyang inilagay doon sa hardin ng Eden ay nagkaroon ng pagsuway sa Kanya pong mga kautusan. Kaya sila po ay nagkasala at yung kapangyarihan, yung kapamahalaan na ipinagkatiwala ng Diyos sa tao ay inagaw po ng kaaway. No wonder mga kapatid na ang ating pong Panginoon nang siya ay magpahayag sa laman at alam po natin siya ay tinukso, ang isa sa pagtuksong ginawa po ng kaaway
ay nagsabi ng ganitong hamon sa Panginoon. Ang sabi po niya, mga kapatid, na kung itong si Satanas daw po, mga kapatid, ay siya'y sasambahin at yuyukod sa kanyang ating Panginoon, ang lahat daw po ng kaharian ng sanlibutan ito at ang kaluwalhatian ng mga ito ay ibibigay daw niya sa ating Panginoon. That means, mayroon pong kapangyarihang hawak-hawak itong kaaway. At ito, mga kapatid, ay nasa kanya sapagkat inagaw niya doon po sa pinagkatiwalaan ng ating Panginoon. Walang iba kundi ang tao. Pero magandang bagay, ang Diyos ay nagbigay pa rin ng pamamaraan upang maibalik, amen, ang kanya pong paghahari sa mundo ito. Mas matindi pa kaysa doon sa nangyari sa Hardin ng Eden. Sapagkat doon po, they had just innocence. Pero ngayon, bagamat tayo makasalanan, kapag pinaghari natin siya sa ating puso at sa ating buhay, alam po natin, mga kapatid, we can have maturity in the faith. Hindi lang tayong inosente ako sa kasalanan. Hindi lang yon, mga kapatid. Naalaman natin tayo nga ay nagkasala, pero tayo po, mga kapatid, ay humingi ng kapatawaran sa Panginoon at ipinagkaloob niya naman ito sa atin ng ganon kasaganan. At ngayon, natututo tayo na kilalin ang kanyang paghahari sa atin pong buhay. Kaya nga po, when it comes po pag sinabi, mga kapatid, na paghahari ng ating pong Panginoon, hindi po ito tumutukoy sa anumang lugar. Hindi po ito tumutukoy sa literal kingdom. Kagaya ng United Kingdom, under Great Britain, hindi po yun, mga kapatid. Hindi po ito geographical. Ang tinutukoy po ditong Kingdom of God, it pertains to His rulership. It pertains to His reign as Lord and King of all. Amen. Yun pong tao na minsan, mga kapatid, nagkasala sa kanyang harapan, nagkaroon po siya ng way upang ma-restore ang atin pong kalagayan sa harapan ng Diyos at ma-restore din ang kanyang paghahari sa buhay ng mga tao na mayroon pong pananampalataya na sa kanyang kapangyarihan. Kaya nga po, mga kapatid, nagkakaroon po ng lubusang kapangyarihan ang kaharian ng Diyos dahil sa mga mananampalataya na lubusang tumanggap sa Kanya, amen, at ipinamumuhay at ipinamamahagi ang katotohanan mula sa Kanyang salita na ito po ang magpapalaya sa marami pang taong nangangailangan ng kaligtasan. Amen. Hallelujah. 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 Kaya makikita po natin, mga kapatid, yung panalangin, dumating nawa ang kaharian mo. Ito po ay tumutukoy, mga kapatid, sa lubusang paghahari ng Panginoon sa atin pong mga buhay. Na animoy sinasabi po natin sa Diyos, Panginoon, patuloy kang maghari. Amen. It is a submissive prayer. Patuloy kong kinikilala, Panginoon, ang iyong kapangyarihan sa aking buhay. Patuloy akong nagpapasakop sa iyong kapangyarihan sa akin. Patuloy na dumating ang iyong kaharian, manatili ka, Panginoon. Amen. Sapagkat kung wala talaga sa atin ang Espiritu, ang presensya ng ating Panginoon, walang pagbabago ang ating buhay. Kung aalis tayo, mga kapatid, sa kanyang kaharian. Diba sabi? Maliban na isang tayo panganak ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. So we as baptized people, baptized in water and in the Spirit, we have entered into His kingdom. Amen. His kingdom has come upon our lives. But we must stay within His kingdom.
Ilanli natin ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang paghahari. Panginoon, ikaw ang mag-control sa akin. Alam niyo po, marami po tayong mga kahinaang pinaglalabanan. Una natin kalaban, walang iba kundi ang ating pong sarili. At kung hindi tayo magiging maingat, mga kapatid, tayo mismo ang magiging dahilan ng ating pong pagbagsak sa pananampalataya. Pero nais ng Diyos na maging matagumpay tayo. Amen? We are in a war. Spiritual war. At upang mapagtagumpayan po natin, mga kapatid, ang isang klase ng digmaan na panlabas, kinakailangan po yung digmaan panloob ay muna po natin mapagtagumpayan. Diba, isang kaharian, kailangan maipagtanggol upang nang sa gayon ay manatili po ang kapangyarihan nito. Yun po tinatawag na war of defense. Yung isang uri ng digmaan na ang dahilan ay upang maipagtanggol. Halimbawa, isang bansa, ang isang lugar, lalaban ka, ididepensa mo. Gayon din sa bawat isa sa atin. Upang kaharian ng Diyos ay manatili sa atin, kailangang idepensa natin individually or corporately, mga kapatid, ang atin pong sarili. Kung mayroon pong pilit na pumapasok upang sirain ang kabanalan ng ating katwiran, ng ating pananampalataya, dapat nating ipagtanggol ang kaharian ng ating Panginoon. Huwag nating hayaang mapasok ito ng anumang puwersa ng sanlibutan. Sapagkat alam po natin ngayon, iba't ibang klase ng espiritu ang pumapasok po sa simbahan. Maring sabihin natin, di ba, may 2-3 nakakatipon sa kanyang pangalan, narito siya sa ating pong kalagitnaan. Ba't nakakapasok pa ang ibang klase ng espiritu? Now, ito ang tatandaan natin, mga kapatid. Tayo po ay individual na tumatanggap sa ating Panginoon. Naghahari ang Panginoon sa bawat tao ayon sa kanyang pagpapasakop sa Diyos. Tayo po ay nagsasama-sama sa pananambahan. Now, nakakalungkot, bagamat may mga taong sumasamba, pero hindi pa rin pinaghahari ng lubusan ng Panginoon sa kanilang pong mga buhay. Kaya nandoon, pilit pong silang ginagamit ng kaaway upang makapasok ang iba't ibang klase ng espiritu sa loob ng simbahan. Kaya po, kailangang ipagtanggol natin. Mababalitaan natin, mayroon pong mga pangangalunya. Diba? Wow! Nakakahiya, diba? Sa isang simbahan, meron din pala sa inyong ganyan. Sapagkat may mga tao na hindi lubusang ipinamumuhay ang ating Panginoon. Pero tayo na nagtatapat, ipagtanggol natin ang kabanalan. Yes, may mga taong nagagamit ang kaaway, pero sabihin natin sa ating sarili, Lord, hindi ko hahayaan sa buhay ko ay mangyari ang gayong bagay. Patuloy kang maghari sa puso. Amen. Hallelujah. Kaya nandoon po, mga kapatid, patuloy po natin ipasakop sa Diyos ang ating mga buhay. At hayaan natin, mga kapatid, na manatili, dumating na sa atin ang kaharian ng Diyos. Pero pag tumatapat tayo, dumating nawa ang iyong kaharian, nagpapahayag ito, na yamang ito'y dumating na sa ating buhay, manatili tayo na nasa loob ng kanyang kaharian. At ipagtanggol natin ang kaharian ito sa anumang puwersa sa sanlibutan nito. Amen. Handa ba tayong ipagtanggol at ipakipaglaban, mga kapatid, ang kaharian ng Panginoon? Palakpakan natin siya, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Gayon din po, mga kapatid, ito pong your kingdom come, dumating nawa ang iyong kaharian. It is also an evangelistic prayer. Bakit po, mga kapatid? Sapagkat ito po
karaang dapat mapapasok sa kaharian ng ating pong Panginoon. Nais natin ang kanyang kaharian ay dumating rin sa buhay ng ibang mga tao. Amen. So nangangahulugan po kapag sinabing dumating nawa ang iyong kaharian, nangangahulugan, Lord, nawa mas marami pang mga tao ang tumanggap sa iyo, mas marami pang tao magkaroon ng kaligtasan. Kaya nga dapat tayong matuwa. Hindi ba natin kamag-anak, hindi ba natin kakilala, yung isang tao ilulubog sa tubig sa pamamagitan ng bautismo, ikatuwa natin sapagkat isang kaluluwa yan na naakay, mga kapatid. At sabihin natin parang hinugot mula po doon sa bingit ng impyerno, na doon na sana siya papasok. Pero dahil may mga tao na nananalangin, dumating nawa ang iyong kaharian, magkaroon nawa ng paghahari ka sa iba pang mga tao, nagkakaroon po ng kaganapan na patuloy na ang Diyos ay nagliligtas ng mga taong bukas ang kanilang puso upang siya ay tanggapin sa kanilang buhay. Amen. So hayaan po natin, mga kapatid, na ang pananalangin natin para po sa ibang mga tao ay hindi natin dapat pagsawaan. Naku, yan, evangelism na naman. Yan na naman, tungkol na naman sa soul winning. Ng mga kapatid, pangulapan ng ang ating Panginoon ay umakyat doon sa kalangitan. Sinabi niya na, go ye into all the world, hanggang ngayon, at hanggang sa kanya pumuling pagbabalik, mga kapatid. Patuloy po, no? Hanggang sa pagtunog ng huling trumpeta, hanggang hindi pa po yun nagaganap. The commandment of the Lord for the believers is to go into all the world and preach the gospel. Hanggang ang kahuli-hulihan po, mga kapatid na tao, napapasok yung sinasabing fullness of the Gentiles, kapunuan ng mga hintil. Ibig sabihin yung kahuli-hulihang hintil, yung kahuli-hulihang tao, mga kapatid, napapapasok sa kaharian ng Diyos. Hindi po natin alam ang bilang, hindi po natin alam ang mga makalangit na plano ng ating Panginoon kung kailan magaganap ang kanyang muling pagbabalik. Pero habang nandito pa po tayo sa lupa, patuloy po, mga kapatid, huwag po nating pagsasawaan na magbahagi ng kanyang salita. Huwag po nating pagsasawaan na tayo po, mga kapatid, ay mag-anyaya ng mga bisita. Huwag nating pagsasawaan, mga kapatid, bagamat tayo po ay nakakatanggap ng mga persecutions, na sila ay ipanalangin sa ating Panginoon upang matanggap nila ang kaligtasan. Marami marahil ng mga buwan, minsan ay bibilang ng mga taon, sasabihin natin, Panginoon, ang tagal naman. Alam niyo po, minsan sumasagot ang Panginoon. Kahit mamatay na yung isang tao, after na mamatay siya, saka magkakaroon ng kaligtasan yung mga tao kanyang ipinapanalangin. Hindi natin alam kung kailan kikilos ang Diyos, pero salamat, may mga labi na nagpapahayag ng pananalangin ng kabigatan ng kanilang puso na tunay na nagnanais sila na may marami pang mga taong maligtas sa harapan po ng ating Panginoon. Tayo po ba, mga kapatid, ay kasama sa gayong mga tao na mayroon pong kabigatan? Praying for them, reaching out to them, telling them the love of our Lord Jesus Christ. Ito pong Thy Kingdom Come is also a warfare prayer. Kung kanina po, when it pertains to us, ito po ay war of defense. Ito naman po, mga kapatid, when it comes po doon sa mga taong aakay natin sa Panginoon, it is a war of conquest. Ano pong ibig sabihin? Kung kanina ay pakikipagbaka upang magtanggol, ngayon naman, pakikipagbaka upang manakop. Amen? Yung mga imperyo noon, kaya lumalawak ang kanila po, mga kapatid,
mga Babylonian Empire, Grecian Empire, Roman Empire. Yan po, kasi may mga magagaling po sila mga kapatid na mga general at na mga hari na kung saan nangunguna upang nang sa gayon manakop ng maraming mga bansa. Ngayon mga kapatid, bilang mga mananampalataya at sundalo ng ating Panginoon, kapag ipinanalangin natin dumating nawa ang iyong kaharian sa mga tao, sa mga napapahamak na mga kaluluwa, we are making a war of conquest to their souls. Sinasakop natin, pinaliliit natin mga kapatid, ang kaharian ng kadiliman na siyang namamayanig sa sanlibutan. Kaya nga, hayaan po natin mga kapatid na sa gabing ito, ang kaharian ng Diyos ay ating may pagtanggol sa pamagitan ng pananatili natin sa Kanya pong katuwiran, sa Kanyang kabanalan, sa pananampalataya natin sa Kanya. At gayon din, manakop tayo ng mga kaharian ng sanlibutan ito upang nang sa gayon, hindi mamayani ang kasamaan, kundi ang paghahari ng ating Panginoon. The more na maraming nakakakilala sa Kanya, the more na lumalawak ang kaharian ng ating pong Panginoon. Amen. Kaya nandoon, ito pong Thy Kingdom Come is also a protest prayer. Bakit po? Sapagkat atin pong nilalabanan ang bawat puwersa ng kaaway, ang bawat puwersa ng sanlibutan na lumalaban po mga kapatid sa kapangyarihan ng ating pong Panginoon. Amen? We do not only do the defense, we also do the offense. Hindi lang tayo parang sumasalag, tayo din ay sumusugod upang ipakita na mas makapangyarihan ng Diyos na ating pong sinasama. Hallelujah. Hallelujah. Kaya when it comes po mga kapatid, sa pagdako sa ganitong bahagi ng pananalangin, maging matapang. Amen. We are warriors, not just in faith, but also in prayer. Amen. Ipakikipaglaban mo talaga ang Panginoon. At kapag ka nakikipaglaban ka, mga kapatid, isip niya ang pakiramdam. Pero nawa, maramdaman natin ito. Yun pong gawain ito ay hindi lang isang dalawa. Yes, minsan may nire-recognize tayo na ako soul winner yan. Pero lagi nating tatandaan, kagaya po na itinuro ko minsan ako sa Sunday School. Hindi kalooban ng Diyos na may isa o dalawa lang na magagaling naman ng palatayang umaakay ng kaluluwa. The essence of evangelism is this, that the local church is the agent in evangelism. We are a body of believers. So hindi lang natin ituturo doon sa mga full-time worker, doon lang sa pastor, doon lang sa leader. Ito po ay gawain ng bawat isa sa atin. Ito po ay sama-sama natin mga kapatid na pagpapagal. Sapagkat kahit tayo po ang ginagamit ng Panginoon sa isang tao, pero as a church, ginagamit tayo upang patatagin ang isang kaluluwang yan. Amen. Kung tayo lang, maaring siya po ay may paglago din sa pananampalataya. Pero kung wala ang simbahan, hindi natin alam kung gaanong klaseng paglago magkakaroon siya. But because there is a church, amen, ito po ang sama-samang nangangalaga, nagbibigay ng encouragement and inspiration dyan po sa isang kaluluwang yan. Kaya nga po mga kapatid, when we pray this prayer, hindi lang nawa individual, Lord, let me be a part of the body of Christ. We are praying that your kingdom will come to the people who are lost, to the people who are seeking for you, upang nang sa gayon, pagharian mo sila
pilit na inuuga ng kaaway sa aming kapanahan. But there is a promise. Amen. Ang sabi mga kapatid sa Matthew 16:18, ang Panginoon mismo nagsalita na kanyang itatayo ang iglesia nito at ang pintuan ng Hades ay hindi mananaig laban. Hallelujah. May assurance tayo sa tagumpay mga kapatid. Kaya kapag ipinanalangin natin ito na may pananampalataya, dumating na ba ang pinuntahan na nangangulugan na tayo ay kaisa sa mga taong sumusugod hanggang sa ngayon, palawakin ang kanyang talaan sa sanlibutan ito na sakop ng kapangyarihan ng Panginoon. So tonight, mga kapatid, let this be the focus of our prayer. Lord, let your kingdom come. Yamang kami, Panginoon, ay nasa iyo ng kapangyarihan. Manatili kami at maipagtanggol namin ang iyong kaya. But at the same time, as we pray, let your kingdom come. May we conquer the kingdoms of this world by snatching lost souls from the verge of hell. Hinihiling ko po ang bawat isa ay tatay. Hallelujah. 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 Nais po ng Panginoon mga kapatid na makipagbaka tayo sa pananalangin. Siya ang ating hari, and He is commanding us. He is our commander-in-chief. He is commanding us as spiritual warriors, as prayer warriors, to get into battle, to defend, and also to conquer for the souls of men. So sa gabi ito, mga kapatid, hayaan natin ang kabigatan ng mga kapatid ay sa ating puso. Maring sa gabi ito, mga kapatid, binibuild up lalo ang ating burden. Pero nawa, sa ating pong mga individual devotions, individual prayers, if God will call you to war in prayer, meron po mga kapatid na tayo ay pupususin ng banal na spirito, magkakaroon po ng travail praying, parang nakikipaglaban po. Then just submit yourself to the will of the Lord. Hallelujah. At hayaan mo sa pamamagitan ng pananalangin at pamamagitan ng pagpupuri natin, pagtataas natin sa banal na pangalan ng ating Panginoong Jesus. Alam natin may kasiguraduhan sa ating buhay. Hallelujah. Hallelujah. I remember mga kapatid, yun po matotoo ang ating po National Director sa Music Commission. Nakaatal po siya mga kapatid, nagsag-seminar focused on intercessory prayer. And they were taught about warring in prayer. Alam niyo po, ang patotoo niya, naranasan niya mga kapatid. As if noon pong inuruko na sila mga kapatid, para po siyang para po siyang may kalaban talaga sa pakikipag sa pananalangin. At dumating po yung point na sabi niya, para siyang inihiga at parang may puwersang hindi nakikita. Para siyang isang tao na animoy dumadagan sa kanya at pilit po siya mga kapatid na parang tinatalo. Pero habang siya po ay nagsasalita sa mga wika, mga kapatid, nandoon po ang kanyang pagre-review, nandoon po mga kapatid na inaangkin niya ang kapangyarihan ng Panginoon. To the point, mga kapatid, na sa kanyang pananalangin ay nagapi niya po ang klase ng espiritu niya. Pero hanggat nandoon po, bigat na bagat pa rin ang kanyang
dibdib, mga kapatid. Nang hanggang natapos po yung prayer na yon, yung po kanyang asawa, mga kapatid, doon sila sa kwarto, bigla po siya kumawak sa asawa niya. Parang hinang-hina pa rin siya, mga kapatid. Ang sabi niya, grabe pala, kapag ka nakipag-away ka pala sa mga espiritu ng kaliliman, talagang panghihinain ka. Pero nandoon po, ipinakipaglaban niya ang ating pong Panginoon. Ipinakipaglaban niya ang animo po, mga kapatid. Puwersa na kung saan ay animo'y gumagapit sa kanya. Pero sa pagtatapos po ng seminar na yun, nakamit niya ang pagpapalang espiritual sa Panginoon. He said he became more mature in the faith. And when it comes to praise and worship, at as he leads people to praise and worship, laging iniisip niya, ito ay isang pakikipagbaka. Hindi ako dapat na parabang maging unguarded sa aking buhay. Hindi dapat isipin ko, ipinagtatanggol ko, at ipinakikipaglaban ko ang Panginoon. Amen. Mga kapatid, sa ating buhay, maging mapagpantay tayo. We are always at war. Yes, we enjoy God's presence. Yes, nandyan po, mga kapatid, na talagang kakaiba. We rejoice in the presence of the Lord. We celebrate in His goodness. Pero nandyan pa rin, maging mapagbantay tayo. We are in a spiritual war. Pero may kasiguraduhan, may tagumpahan. Maipagtanggol natin siya at makapanakot tayo ng halian at kalitunan upang pagkalinin ang Panginoon. Hallelujah! 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 Sabi ko ito, mga kapatid, ipakipaglaban natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Ipakipaglaban natin ang kanyang buhay. Yes, siya ay namatay na sa krus ng Kalbaryo. Alam natin na pagtagumpayan niya na po ang mga kapangyarihan sa Panginoon. Pero tayong naririto, mga kapatid, we need to conquer losses first. Pagpatuloy natin ang laban, mga kapatid, hanggang dumating ang alauna ng Diyos, yung pusang magkakapit. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!
salita na minsan pa, Panginoon, ang bigay ng pagpapaalala sa amin. Patuloy ka nga pong maghari, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin. Bagaman dumarating ang mga pagkakataon, Panginoon, na tila baga ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay patuloy. O Diyos, na hinahatid ka ng kaaway, namin pong dalangin, Panginoon, na nawa sa bawat pagkakataon, O Diyos, ay amin pong maramdaman ang iyong pag-iingat at ang iyong pagtulong sa bawat isa sa amin. Tulungan mo kami, Panginoon, sa aming mga kahinaan. Tulungan mo kami, Panginoon, sa aming mga pasanin, O Diyos. At higit sa lahat, Panginoon, ay gamitin mo ang bawat isa sa amin. Kung paano ang bawat isa iyong tinawag, may nang ngayon, gamitin mo kami, Panginoon. Nanawa, O Diyos, hindi kami maging makasarili, O Diyos, sa maligtasan namin na kanyang mula sa iyo, Panginoon. Kundi, Panginoon, pagpus kung paano may ginamit ng ibang tao maging mga kilala sa iyo. Kami man, Panginoon, sa aming kalagayan mo, Diyos, ay maging instrumento mo para sa iyo. Patuloy mo, Panginoon, pag-alamin mo, Diyos, ang desire sa puso ng bawat isa sa akin. Na kami man, Panginoon, ang magdala ng kaluluwa sa lugar, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, sa ating na patuloy mong ilagay sa ating puso ang bagay na ito, Diyos. Nanawa, hindi lamang sa mga pagkakataon ito na kami nag-aaral na yung mga salita. Ang bagay na ito, Panginoon, ay nagbibigay ng encouragement sa bawat isa sa amin. Kundi maging sa amin paglabas, Panginoon, sa iyong bahay na pananambahan, Panginoon. Ang ganitong kabigatan at ang ganitong, Panginoon, utos mo sa bawat isa sa amin ay manatiling paalala sa bawat isa sa amin. Upang tunay na layunin po, Panginoon, na ang lahat, Panginoon, ay nakarinig na iyong mga salita ay magkaroon ng kaganawan. At gamitin mo kami, Panginoon, sapagkat nais po namin kami malitabahan sa bagay. Pagpalain mo, Diyos, patuloy. Patuloy mo siyang gamitin, Panginoon, upang pagpapaalala sa iyong mga anak ay patuloy mong maipaabot. Maraming salamat po sa gabi nito, sa kalayaan na pinagkaroon mo sa amin. Salamat sa iyong mga salita. O Diyos, ay aming ingatan sa aming puso at maging inspirasyon, Panginoon, sa aming pag-ayo para sa amin. Maraming pong salamat.